Kalahi. Nandito na naman si Kalahi sa banda vlog, no? Magbigay na naman, patuloy po tayong magbigay ng mga balita patungkol po sa mga nagdapat nangyayari sa atin pong bansa, mga Kalahi, no? At napaka-importante at napakahalaga itong topic natin pong atin pong pag-usapan, mga Kalahi, no? Dahil ito po ay nag-involve po ito sa napakasariwang balita patungkol po sa ITBS at patungkol din sa promosyon na natanggap po ng ating pong magiting na PNP chief na si General Nicolas Turi, mga Kalahi, no? Kaya mga Kalahi, una nating pag-usapan ang patungkol po ni former representative or House Representative Arnie Tibes, na siya po'y dinakip. Hinuli po doon po sa Timor-Leste at kasalukuyan, mga Kalahi, siya ngayon na nakadete na talaga ngayon, no? O siya ngayon parang kumbaga nandito na sa Pilipinas, mga Kalahi, at siya ay humarap, no, sa patong-patong na kaso patungkol sa inawasan niya na yung case na pagkapatay ni Ruel Digamo, mga Kalahi. Kung atin pong maalala ang mga pangyayari noon sa pagkamatay ni Gobernador Ruel Digamo, na kung saan ito pong si Arnie Tibes ay siya ang tinatawag na principal mastermind sa pagkapatay ni Ruel Digamo, no? At ngayon, matagal naman yung nangyari noon at talagang hindi talaga sumipot talaga siya sa mga hearing na ginagawa sa House of Representatives, kahit sa Senado. At ngayon talaga nahuli na. Siya ay parang isda na nahuli, madaling nahuli sa luwag, no, mga Kalahi. Kaya sabihin ko sa inyo, mga Kalahi, na hindi talaga manaig ang kasamaan, no? Kahit ano ka pa at kahit ano pang posisyon mo dito sa mundong ito, ay hindi ka talaga habang buhay ay panalo, at habang buhay ay napakaganda ang kalagayan mo. Pag ikaw po'y gumagawa ng kalukuhan, kasamaan, manaig talaga ang katarungan, ang justice, tapos talagang mananagot ka sa mga ginagawa mong kasamaan o kabaluktutan sa kapwa mong Pilipino. Ngayon, nandito na, no? Talagang magpagdusahan mo yon, Mr. Arnie Tibes. Ang tagal mo nang hinahanap dito, ngunit ngayon ka lang. Tapos huli ka na, nahuhuli ka. At parang iwan ko kung makakalabas ka pa ba, no? So kayong lahat ng mga, no, kumakalaban, no, ng gobyerno, gumagawa ng katiwalian, gumagawa ng kasamaan sa kapwa politiko, hindi kayo magtagumpay sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. So ito, mga Kalahi, ang nangyari, mga Kalahi, ni Arnie Tibes, at atin pong panuorin itong si Arnie Tibes sa kanyang kalagayan ngayon, at para din mayroon po kayong update. Ito ay magkakaroon naman ng tinatawag nilang return of warrant of arrest. Ito yung inisyu naman ng Manila RTC Branch 55 na may na nag-issue ng warrant of arrest laban kay Teres. Pagkatapos nito, ayon kay Santiago, ang bahala na ang korte na mag-schedule ng arraignment tungkol sa mga kinakaharap niyang kaso. Diyan sa Maynila, alam natin, mahigit sa 10 may 10 counts of murder na nakasampan dyan sa kanya. Mayroon ding frustrated murder at 4 accounts ng attempted murder. Yun ang mga Kalahi, no? Yun ang mga nangyari, naganap, mga Kalahi. Nahuli na at siya na po'y kinaharap niya itong patong-patong na kaso sa murder. So, iwan ko, mga Kalahi, kung siya pa po'y makakalabas, no? Iwan natin. Dahil baka naman, mga Kalahi, pag mag-iba ang administrasyon, pag mapalitan na naman ang gobyerno, maybe, no, posible yata na siya po'y maabswerto, ngunit sa ngayon malabo. Iwan natin kung sino man ang papalit sa gobyerno. Basta ito na, huli na, no? Nahuli na. Kung siya po'y guilty talaga sa mastermind, talagang haharapin niya ang hatol, no, sa party, mga Kalahi. At pangalawa natin pag-usapan, mga Kalahi, itong promosyon. Itong promosyon na natanggap ng pinakamagigiting na PNP chief, dati Major General or Colonel yata,
2 star, naging 3 star, 1 star, 2 star, tapos 3 star, ngayon 4 star. Siya na po ang papalit kay General Marbil, mga kalahi. Siya na. So ito po ang kinatatakutan, kinakabahan ang mga tiwaling mga politiko, dahil itong Torre na ito ay ginagamit ngayon sa administrasyon ng PBBM sa gobyerno ngayon. Ang maghaharian sa PNP, mga kalahi, itong si General Torre na walang tinantanan at walang pinapanigan, pawang katotohanan lang, mga kalahi. Dito na ang atin pong maghiting at mabait na General PNP Chief General Nicolas Torre. Ito po ang kinatatakutan, kinakabahan talaga ang kampo ng mga Duterte, dahil ito po'y nagpapakulong ni unang-una si Kibuloy na nagtago sa ilalim ng kuweba sa kanyang compound, no? O nagtatago sa ilalim ng underground. Walang nakakakita sa kanya, kusang nagsurrender si Kibuloy, dahil itong si General Torre na nangunguna sa pagdakip sa kanya, paghuli sa kanya ay walang tigil, hindi huminto hanapin si Kibuloy. Parang nagsawa yata ng pagtatago si Kibuloy. Yun ang rason na siya po'y lumabas na lamang at sumunod at dinala doon sa beloved prison, mga kalahi. Kaya ngayon, mga kalahi, magandang balita talaga, dahil tinahangaan ng mga pro-administration, pro-BBM na general na matapang, hindi hambugero, hindi abusado, si PNP Chief General Torre. Yun, mga kalahi, mag-ingat kayong mga lumalaban sa gobyerno, dahil mayroong Torre na babagsak sa mga buhay ninyo. Itong si Torre, panoorin natin, mga kalahi, ang natanggap ng isang mabait, para sa akin mabait, at isang mabait, magiting, matalino, hindi abusado, magaling na general. Ito po si General Torre. Atin pong panoorin ang kanyang promosyon. Allah. Incoming PNP Chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. John to. We are The grateful turn to the of service of those who are command stepping will up. having John Smooth transitions Sikat, being John to. implemented to ensure continuity and stability in their John to. respective institutions. Yan na. Yun, no, mga This is not a purge, let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast. yan si General Torre, oh. Yan. Si General Torre ito. Tuwang-tuwa si General Torre. Good afternoon, tuwang-tuwa. Malacanang Press Corps. Upon the directive of President Yan. Ferdinand R. Marcos. Yan, mga kalahi, no? Yun ang mga magagandang balita ngayon na naganap sa ating pong bansa, at antay-antay na lang po tayo sa magiging kasunod ng mga pangyayari. At ako po'y naniniwala na ang ating pong gobyerno ngayon ay tumikilos na at hindi hayaan ang mga tiwali, mga kriminal, lalo na sa mga nagpaplano na napabagsakin ang gobyerno. Malabo yun, dahil kumikilos na ang ating gobyerno, pinapalitan na ang dapat palitan ng mga sekretary, at napakatibay na ngayon, malakas ang atin pong PNP. Kaya antay-antay na lang po kayo, no? Kayong mga isusunod na ulihin, dakpin at iaaristo. Antay na lang po kayo. So dito na lang po tayo, mga kalahi, at sana share ninyo, share ninyo at mag-like kayo sa atin pong maiksing video, at kung pwede mag-subscribe kayo, mga kalahi. Ang damot ninyo, mga kalahi, hindi naman kayo nanonood sa akin. Kaya okay lang, mga kalahi, dahil kaming mga pro BBM, kami ay hindi naman kami ambisyoso. Dito lang ako, mga kalahi.